sa pangangasiwa ng mga apuloy sa mga banal. Wala ka sa first five. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Sabi ng Bakit? Ginawa nila muna. Kaya nagawa nila yung lahat sa kabila ng mga hapis, dahil karumaan, at paghihirap na kanilang nararanasan. Dito ang kanyang ginawa. Kundi ininigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At sa amin, sa pamamagitan ng kalooban. At even mahirap ang kanilang bahay. Masaya sila na magagamit sila ng Diyos. Pamilya sila. No? Hindi tayo parang kasi ako. Wala na naman ako. Kaya siguro sa atin, marami sa atin yung nagsisimba. Kasi isip natin nawawalan tayo. Tandaan niyo po, kung may binigay tayo sa Panginoon, babalik sa atin ang tuloy. Ang dami ating puso. Kaya totoo. Na binibigay natin. Marami lang sa testimony niya. Diba? Tignan niyo yung isang mayaman dito. Na nagbigay ng kanyang mga pag-aaral. Hindi siya natulog. No? Kaya, tandaan niyo po, ang importante una bago mo gawin ang lahat, ibigay mo niya para magawa mo ang lahat para sa Diyos. Magtatalaga ka ng buhay. Di ba? Sabi ko na namin sa Diyos, di ka naman nagtatalaga. No? Layuan ko. Hawak ka. Puro hawak ka lang eh. Upo ka lang. Parang masakit yung direct nyo. Masakit ang puso makaw. Bago talaga tayo ng lupa. No? Living unto Christ. Mabuhay na tayo at tulad ng kay Kristo. Let there be. 2 Corinthians 5:14, 15, Colossians 2:20, and Galatians 6:14. Sa inamatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay, huwag magpabuhay pa sa kanilang sarili. At itong buhay na ito sa atin. Hindi na natin ito ikinabubuhay sa ating sarili. Means doon sa ating foreigners. Hindi na natin itong sarili natin, hindi na natin ito ikinabubuhay sa ating lumang pagkatao. Ang ikinabubuhay natin ngayon, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ikinabubuhay na natin, kanino? Doon sa namata. Dahil sa kanila ng ikinabubuhay. Sino? Sa ating Panginoon. Kaya kung tayo nabubuhay ngayon, bilang mga Kristyano, ang buhay na ito, ilalaan na natin sa ating Panginoon. Magkalimutan ka na yung buhay ng lumang pagkatao. Minsan, yung iba, sinasabi pa nila yung lumang pagkatao, pero lumang pa naman sila. Diba? Hindi pa rin nabago. So, tunay po ba? Sabi niya, at siya'y namatay dahil sa lahat. Upang ang nabubuhay, huwag lang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa nabubuhay dahil sa kanila. At ang muling nabuhay. Tama ba? Colossians 2:20. Ano sabi? Kung kayo'y nangamatay, kalakip itingis ko mula sa mga pasikulang aral ng kalabutan. Ang tanong ko dito, bakit? Bakit kayo na nabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapasasabak sa mga palalubunan. Ano naman ang ibig sabihin niya? Ano ang mga palalubunan? Tradition ko yan. Basahin niyo yan. Ano yan? Huwag kang ladaan yan sa ano niya. Pag nakita mo yung usap ng tinig, huwag ka nang tumuloy. May pangalan yan. Sabi ng pastor ko sa ano. Ako ito nga nakita ko. Wala lang nangyari sa akin. Usap sa tinig. Sabi nga. Diba? Tapos, nausok sa kapatid. Kaya ka nagkakaduwag-duwag yan.
Nausog. Hindi nausog yan. Hindi siya. Oral, talagang masama yung pagkakita. Alam niyo ba yung nasa loob ng hangin? Diba? Ako, nasa loob ko ng hangin. Parang naunahan ako ng langit sa katawan. Ang bihira. Parang kung aso na hindi masukat. Oo. Ganun ko yan eh. Tapos sasabihin ako, palaway ka rin brother ko eh, malakas ako susunod. Hindi lang yung susunod, maganda pa tayo. Oo, malakas ako susunod. Okay ka naman yan. May tawag ka ba? Hindi, ako ka lang. Ano ba yan? Pero ba yan? Nakuha niyo ba? Yun po yun, sinasabi niya. Yan yung sinasabi ng Bible. Tradition. Galatians 6:14, ano sabi? Kapag malayo nawa sa akin ang pagpapapuri. No? Hindi ba natin patuloy yung sa verse sa verse 20. Meron pa yun eh. Patuloy na natin sa 14 ng Galatians. Sabi niya, kapag malayo nawa sa akin ang pagpapapuri. Sabi niya, maliban sa krus ng aking Panginoon Yesus Cristo. Nasa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napapok sa krus galang akin ako isa sa sanglibutan. Ano sabi? Manalamuan ako. Kapag malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban sa krus ng aking Panginoong Yesus Cristo. Nasa pamamagitan niya sa sanglibutan ay napako sa krus sa ganon. Sa galang akin ako isa sa sanglibutan. Ano yung sinasabi niya ni Apostol Pablo? Ito po yun, yung kanyang luwang magkatawa sa sanglibutan na yan. Tandaan niyo po, hindi ito akad sa langit. Walang mamunin ng akad sa langit. Isa lang po ang umagat sa langit, yung katawan ng Panginoong Yesus Cristo. Yung katawan ni Jesus umagat sa langit, yun lang. Hindi po yung katawan natin, marunong ito eh. Nabubulong ito eh. No, kaya kapag kayo pumunta sa isang makikita niyo, this is. O, ano yan? Labi. Natira. Ano yung natira na yan? Nabubulong. Yan ang disease. Diba? Basura. Basta madali sa atin. Yun po, hindi kailangan. Kaya dapat po, tayo, hindi na po tayo dapat magpapuri. Anong mamuri? Yung katulad ng buhay natin, minsan yung binabalikan natin, daan po. Diba, minsan, pag tayo po ay magaya po, pinabalikan natin yung luwang pagkatao natin. Pambihira. Yung dating buhay, pambihira. Gagano-gano ka pa eh, no? Ngaya yung nyamang pa mga eh, no? Kaya nga, orang ganyan sa akin. Ang ipagmamuri mo, nakilala mo sa Kristo. Sabi ng Bible. Diba? Wala lang namapag. Luwa na nga yun, iwan mo na nga yun eh. Tapos babalik-balikan mo, ipagyaya mo pa. Bira sa akin mo ganyan. Diba, brother? Minsan nalasabi natin yung kayabangan na yun, no? Kasi ayaw talaga nila eh. Kaya pagyaya mo ka rin eh. Diba? O, diba? Pero sabi ng Bible, ang ipagbayaran mo, nakilala mo si Jesus. Yan lang. Simple. Wala tayong ibang pagkayabang ito. Ang gusto ng Diyos ay naman ay dumakas at tumibay habang tayo ay hinihintay sa Panginoon at magpatuloy. Habang mga Kristiyano, maglaan, magtalaga ng buhay at patuloy natin walang mga sa ating buhay. Tungo po tayo sa pagbabago. At dinidiscuss tayo. Lalo ngayon, may gaganapin tayo ng Lord's Supper. Kailangan na talaga natin ang ating sarili. Nag-confess tayo sa Panginoon. Pinagdatiwala natin ang ating mga kamalira at kasala sa Diyos. Ano po sabi niya? Sa conclusion, as Christian, the Holy Spirit transforms us into the new humanity and the image of our Lord Jesus. Sabi niya, we follow His will and live and fellowship with Him, doing what pleases Him in our life. Yan yung ating motivation. Yan na po yung ating motivation sa ating buhay. We live
for honoring the Lord in our living. Tayo ay mag-ibig manalangin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, O Diyos, narinig ko po. Salamat po sa iyong pagsaway. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa ito po ay tumimo sa aming puso at magdala sa aming puso sa pagbabago at magbigay sa amin ng indikasyon ng pagpatatalaga ng aming buhay sa iyo, Diyos. Salamat po sa mga kapatid ay hindi lang po nila pinagdagdagan. Naway tumimo sa aming puso at magbigay ng tunay na layunin ng isang haligain kasi naman sa kanilang buhay ay magdadala sa kanilang ng kanilang sarili sa iyo, Diyos. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa aming buhay. Pero huwag mo pong hayaan na kami po bilang mga Kristyano ay lumayo pa sa iyo. Bagos kami po iyong dinangin, palakasin, at bigyan ng patuloy ng mga salita mo magre-remind sa amin ng aming mga pagkukulang. At upang kami po ay patuloy na lumakad sa iyong kalooban. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa pagkakamit ko sa inyong paglingkod. Maluwalhati po ng iyong mga ito. Sa aming pagtatapos, pinagkakakiwala po ang mga ito. Ibigay ko po sa aming puso ang pagkatalaga ng aming sarili sa iyong Kristo. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. God of the glory. Bless po ba kayo? Amen. Bless po kayo. Tayo po ay Brother Bastete. Thank you.